Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa ating balita ngayon na kung saan i-share ko lang po sa inyo yung patungkol nga dito sa balita ngayon na nakalagay dito, Digong Bongo Bato kakasuhan. So nakasaad po dito sa naturang mga kababayan ay nakalagay dito ay kakasuhan po siya ng Quadcom, no? Si Bongo, si Bato, si Digong. Nakalagay po dito, mga kababayan. Ayan. Digong, Bongo, Bato kasuhan. Nakasaad dito sa artikulo ng anong pangalan nito? Abante Tonight. Ayan, Abante Tonight News. Yan, inirekomenda ng Quadcom Committee ang Kamara Representantes ang pagsasampa ng kasong crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte, Senador Christopher Lawrence Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa at 5 iba pang kaugnay ng implementasyon ng War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon kung saan mahigit 30,000 biktima ang nasawi. Nakasaad pa dito sa naturang artikulo sa kanyang report sa sesyon ng plenaryo nitong Miyerkules, December 18, sinabi ni Quad Committee Overall Chairperson at Surigao del Norte, Robert Ace Barbers na kasama sa inirekomendang kasuhan sina dating Philippine National Police Chief Oscar David Albayalde at Dibold Sinas, Colonel Ruyena Germa at Edelberto Leonardo at dating Malacanang staff na si Ermina Muking. Ayan, Espino. Ayan. Ang kasong pinatutungkulan ni Barbers ay ang Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, Republic Act 9851 na naisabatas noong 2009 o 2 taon bago pumasok ang Pilipinas sa Rome State Institute of International Criminal Court. Matatandaan na binanggit ni dating Senador Laila de Lima ang RA 9851 sa pagharap nito sa pagdinig ng Quad Committee kung saan sinabi nito na hindi lamang ang direktang responsable sa krimen ang maaaring makasuhan kundi maging ang mga leader na nag-utos o naudyok sa paggawa ng krimen. Naku po, Digong, patay ka dito, Digong. Malapit ka na ngang mamatay, makukulong ka pa. Ito na ba talaga ang salimuot na buhay ng mga Duterte? Pinagtibay naman ni Garma ang aligasyon sa paggamit ng Davao Model Reward System sa buong bansa kung saan binibigyan ng gantimpala ang mga nakakapatay ng drug suspects. Ayan. Dumalo si Duterte sa ika-11 pagdinig ng committee kung saan inamin nito na totoo ang Davao Death Squad. Totoo yan, sinabi ni Digong yan. At ang paghimok nito sa mga pulis na bigyan ng pagkakataon ang mga drug lord suspect naman laban para magkaroon sila ng dahilan na patayin ang mga ito. Actually, sabi nga ni Digong, sinabi ko sa mga pulis yan, pati dyan kay Bato, na himukin ang mga drug lords na lumaban para may dahilan kung bakit sila patay. Sabi ni Digong yan, narinig ko yan. The former president unequivocally confirmed the existence of the reward system targeting drug personalities and using leftover campaign funds to finance and support, To finance and support. Diyos ko. A reward system in contravention of COMELEC rules concerning the return of excess campaign funds, sabi ni Barbers. Naku po, patay ka dito, Digong. Bilang resulta ng isinagawang investigasyon, nakapaghain na ang 4 na panukala ang mga opisyal at miyembro ng committee. Patay. 4 na ang napaghain nila. Hindi pa tinapos ng committee ang investigasyon nito, kundi agsumiti lamang ng 43 pages progress report sa plenaryo. Di ba? Kita nyo? Hindi pa tinapos na po, Digong. Ito na nga ang sinabi ko sa Digong. Ito, siguro, siyempre, inaantay ko yung sagot ni Bongo at ni Bato dito. Isa lang naman sasabihin ni Bato dyan, sumusunod lang naman ang kuso nag-utos sa akin.
Hindi naman ako pumatay talaga na walang utos. Kaya laglagan na yan. Sabihin ni Bato, sumunod lang ako sa utos sa akin ni Pangulong Duterte. Kasi inutusan lang naman ako na patayin. Dahil si Bongo niya, sasabihin ni Bongo, kadugay na puyo diri sa Mindanao ba sa Davao. Nakita ba mo nako nga nako gipatay, kriminal ba ako? Ganon yan isa lang mga sagot diyan. Ang lalaglag nila yan si Digong, syempre ano na yan kanya-kanyang linis kamay yan Sabihin lang naman yan ni Bato, sumunod lang ako sa utos ni President. Kaya hindi man ako papatay, hindi man ako papatay kung hindi ako inutusan. Sumunod lang ako. I will pin you down. Tapos sasabihin na naman ni Bongo yan, ako kadugay, ang tagal ko nang nanirahan dito sa Mindanao, hindi ko talaga nasubukan pumatay. Pumatay ako ng ganun yan. Sumunod lang ako. Actually yan si Bato, si Bongo, walang ibang sasabihin yang mga yan kundi magsinungaling, magturo. Ayan lang naman kasi yung ginagawa nila. Ano bang gusto nilang gawin? Sangkot man sila. Alangan naman, ito si Bongo, sabihin mo na walang alam, kung kahit nga si Duterte matulog, nandoon yan. Kahit nga si Duterte tatai, nandun yan. So, imposibleng wala siyang alam. Diba? Tapos si Bato, imposibleng walang alam yan. Die hard kay Duterte yan, noon pa man. Kaya nga, ginawang PNP chip yan ni Duterte kasi die hard talaga yan. So, ibig sabihin, inamin ni Digong na meron siyang binuong Davao Death Squad. So, totoo yung sinabi ni Pariñas. Ni Las Cañas ba yun? Apelido nun, Pariñas tuloy. Ni Las Cañas. Las Cañas ba? Pariñas. Yung matanda na witness. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang totoo talaga doon, sa war on drugs na yan, kung isipin po talaga ang masasabi ko mga kababayan. Talagang ito na po yung umpisa, ito na po yung sign, ito na po yung, alam nyo naman mga kababayan, klarong-klaro po, na ito na po yung end of Duterte's dynasty, end of Duterte's legacy. Diba? Actually, alam nyo sa totoo lang, yung pamilyang Duterte ngayon, masalimuot na ang buhay nila. Kasi actually, wala naman mga trabaho yan bukod sa pagiging politician. Saan ba sila yumayaman? Diba sa pagiging politician, kung may mga negosyo man yan, kung saan nila galing yung kanilang yaman, hindi natin alam mga kababayan. Kasi biruin nyo, actually mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, ang pamilyang Duterte po ngayon, yung mga anak, ng tatay, nanay, hindi po magkakasundo yung mga yan. Hindi po nag-uusap-usap yung mga yan. Lalo ngayon sa ginawa ni Sara, matigas ang ulo ni Sara, galit si Digong dyan. Noon pa naman, actually, nung presidente si Digong, hindi nag-uusap si Sara at si Digong. Mga DDS lang ang nagpapakalat na ganito daw, ganyan daw. Si Sara, buring ug utak niyan. Yan yung anak ni Duterte na matigas ang ulo. Tapos dadagdagan pa nung kapatid na isa na mayor ngayon, na lasinggero, absinot, adik-adik din. Tapos dagdagan pa nung isang kapatid na congressman na, Diyos ko, sangkot sa drug smuggling. Talagang actually mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Ang pamilyang Duterte ngayon, burido utak niyan. Hindi magkakasundo yung mga yan. Mark my word, hindi nagkakasundo yung mga yan ngayon. Burido ang utak ng mga yan. Kaya sabi ko sa inyo, ayan na. May kaso na si Bato, si Bongo, si Oscar Albayalde, si Digong, kung ilan pang mga kapulisan, si Garma, si Erma, si Munching, ano ba yun? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, magising na po kayo lalo sa mga DDS. Huwag po kayo magpakatanga. Huwag kayo magpakabubo. No? Ipakita ninyo na Pilipino kayo. Pilipino kayo, hindi kayo nauuto. Kaya, papauto pa rin ba kayo? Naku, 30,000 ang namatay. Pero ni isang drug lord ng Maynila, ng Bulacan, ni Cavite, Laguna, Batangas, Caloocan, Quezon City, Makati, wala kayong nakitang may pinatay na drug lord. Yeah. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog.
God first. Thank you.